So what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. So alam nyo ba guys, nung nabili ko tong motorsiklo ko or itong si ADV, no, ma-share ko lang sa inyo. Nabili ko to last May 15, 2025. Nabili ko sa may Del Monte Ave. Yung pangalan ng kasa is hindi ko na lang i-mention, no, para iwasan lang tayo, baka makasuhan tayo Yung kasa is dyan lang around Del Monte Ave. So ito yung itsura niya, yung logo niya. Lalabuhan ko na lang, bahala na kayo kung sino yan. Diyan ko nabili last May 15. Bago ako bumili, inalam ko muna yung mga kailangan ko. Para nga, kasi nga naghahabol ako ng rehistro Kailangan ko ng ORCR kaagad. Nag-research ako, ano ba yung mga kailangan, saan ba nagtatagal yung mga ORCR. So sa pag-research ko, before kasi allowed yung bumili na magparehistro ng binili niyang motorsiklo. Let's say bumili ka sa ganitong kasa, pwede mo hingin yung requirements para ma-rehistro mo. Ikaw na mismo maglalakad. So, ni-research ko yun. Then, yun nga, bago ko bumili, inalam ko muna kung may mga ganong requirements na sila. Like yung PNP HPG clearance at saka yung CSR, Certificate of Stock Reported. Kakailanganin mo yun para ma-rehistro ang isang brand yung motorsiklo. Nung kausap ko yung kasa, bago ako pumunta doon, sabi nila, yun nga, meron sila kompleto. Then, nag-uusap na kami sa chat, then bigla siyang banat na wala pa daw PNP clearance nga kasi nga brand new, halos kaka-deliver lang. So sa part na yon medyo na ako na gumagawa na to ng segue kasi nga base sa usapan namin naghahabol ako ng ORCR na 2 to 3 weeks, which is yun naman yung nasa guideline ng LTO. So ipapaskil ko sa inyo ito yung guidelines ng LTO na dapat sinusunod ng mga dealer. Ayan. Kung makikita nyo dyan, dapat within 5 days or 6 days, dapat napasa na yan ni kasa or ni dealer sa LTO. Para naman si LTO, siya na magre-rehistro, then ibigay niya yung copy ng ORCR. So let's say nabili ko ng May 15, so plus 6 days. Ipalagay natin nung nabili ko siya ng Monday, so plus 5 days. Bawas na lang natin yung weekend. Sabay natin hanggang Friday, so may 4 days na yon. So may 2 days ka pa sa next week. So dapat Tuesday next week, napasa na yan ni dealer dun sa may LTO. Then sa LTO naman meron siyang I think 3 days na ma-process. So ayan, tingnan nyo na lang yung sinend kong guidance kanina. So dapat ma-produce ni LTO yung ORCR. Then may 1 to 2 days para naman si kasa mabigay niya sa'yo yung copy ng ORCR. So yun na nga, balik tayo sa istorya. Nabili ko na May 15. Then after mga ilang araw nag-follow up na ako. Parang mga 1 week naman yata nag-follow up ako. Nakalimutan ko exactly, ipakita ko na lang. Nag-follow up ako kung napasa na ba nila sa LTO nga. Kasi nga si LTO, nire-require lang si kasa na maximum 6 days mula nung nabili ko nung araw. Dapat na-submit na nila yung mga requirements na kailangan para ma-register yung motor. So nag-follow up ako nung araw na yun. Tinanong ko kung napasa na nga nila. Then sabi nila, check down nila, then ganito, ganyan. Then the next day yata yun, nag-reply sila na, yun nga na-submit na. So nanghihingi ako ng copy ng sinubmit nila, yung transmittal. Para kasi kailangan mo yun para na makita kung totoo ba talagang sinubmit nila, mamaya mema lang So yun nga, wala silang ma-provide sa part na yun. So ang ginawa nila, binigyan nila ako ng kopya ng PNP at saka CSR, which is ang sabi niya before, yung PNP ko wala pa daw, di ba? Pero base sa, ayan, makikita nyo, last April meron na, kompleto na yung requirements. In short, i-re-registro na lang. So talagang ready sila for alibay. Para nakaprogram na sila na kung may magtanong, marunong, may rason na tayo. Umaandar yung araw, ayan, nag-follow up ako 1 week. Then, binigyan nila ako ng screenshot na nasubmit na kanila yung sa portal ko, na-upload na daw. Kaka-follow up ko, then dumating yung June 4. Sakto nung kakakulit ko, kasi alam nila mangungulit ako parang every week pinukulit ko sila. So parang pang 3rd week na yon. So wala na silang rason. Parang lagpas pa nga lumabas yung ORCR ko. Lumabas na yung OR ko. June 4. So ayan, kung makikita nyo sa OR ko, may penalty. Kasi nga hindi nila nasunod yung binigay na guidance ni LTO. So in short, kung di pa ako nangulit, talagang hindi nila i-re-registro yan. Kasi alam na nga nila nangungulit ako. So ayun, notice sila. Nag-follow up ulit ako the next day, ni-registro na nila. Pero isipin nyo, kung di ko kinulit yun, hindi yun lalabas yung OR ko ng June 4. So kailangan nyo mangulit. Then, after noon, yung binigay na nga, then tinanong ko yung CR at saka plaka. Sabi niya, pagkatanda ko parang 3 to 4 months daw. Isip ko, tagal naman nun. Then ayun na nga, tumatakbo ang panahon na ilang araw na ganyan.
Hanggang sa nag-DTI na ako, nag-email sa DTI, nag-email din ako sa LTO, which is ang tatagal din mag-reply guys. So, hindi rin totoo yung sinasabi nila, DTI mo, ganyan. Wala rin, tagal din. Pero ang talagang makakatulong sa'yo dyan, regarding sa registro, LTO. Kasi si DTI, pino-forward niya ako lagi sa LTO, which is, pag si DTI ang nag-forward kay LTO, nagre-reply si LTO. Pero yun nga, paulit-ulit lang din, pasa-pasa, ganito, ganyan, lumilipas na rin yung araw. Hanggang sa naiinis na ako, mga kulang na lang, murahain ko na sila. Hanggang sa nainis na ako, nag-decide na ako na tawag ako ulit sa LTO. So pag tawag ko nga, kasi confirm na nandun na yung plaka ko tinanong ko sa LTO So nandun na yung plaka ko. Ngayon, paano nyo malalaman yung plaka nyo kung nandun na or kung saan kayo pwede tumawag? So hahanapin nyo lang yung hotline nung mother file nyo. So ito yung paano mag-check ng mother file. Ibibigay ko sa inyo yung yung directory ni LTO. Let's say kayo, ISAB. Yan, makikita nyo yung contact number dyan ni ISAB. Yun yung tatawagan nyo, yung plate section. Tatanong nyo kung may plaka na kayo. So ayun nga, may plaka ako. Then, tinanong ko na rin kasi kausap ko na Pwede ko bang kunin ako na mismo? Kasi nga ang tagal nung kasaka ako sa kanila. Then ayun nga, pumayag si LTO. Ako na kumuha. Ngayon tinanong ko, yung CR ko, ba't hindi pa nila mabigay-bigay? Nagulat ako sa sinagot nila. Na yung CR ko daw is matagal nang nasa kanila. Actually, lumabas pa pala yun, June 5 pa. So the next day nung paglabas ng OR ko, lumabas na yung CR. So June 5 lumabas na siya. Ngayon, pagkakuha ko nung plaka, actually hindi ko pa nakuha, pinaplano ko pa lang. So nagplano na ako na isasabay ko na yung CR ko original. Pinuntahan ko sa head office nila talaga. Sinadya ko dyan sa may Robinson. Sinadya ko talagang puntahan dyan. Sobrang visit ko. So ayun, nakuha ko yung plaka. Then same day, nakuha ko rin yung CR ko na original copy. Hindi na ako nakipagtalo pagpunta ko doon. Ganon din, mapagtalo pa ako. Pagkakuha ko, malis na ako. Pumalo ako ng 1 month. Yung 1 month na yon, partida ako pa yung nagkusa nun Kung di ako nagkusa, wala yan within 1 month. Masasabi ko na siyang worse kasi nga base sa guidelines, masasabi kong worse. Pero kumpara sa iba dyan na isipin mo, mag-1 taon na, wala pa ring mga ORCR. I mean, wala pa ring plaka or CR, di ba? Parang ang hirap. Ang mga kawawa dito, yung mga hindi marunong sa kagaya niyan, yung mga wala namang idea ano ba ang tamang proseso ng pagkuha ng ORCR. So, di nila alam, niloloko lang sila ng kasa. Ang kasa pa naman ang galing magdahilan yan. Sira yung ganito, ganyan, sira yung system, walang internet, lahat na nang idadahilan hanggang sa maubusan sila, hindi ka nare-replyan. Ganyan ang mga dealer na walang kwenta. So ayun na nga 1 month, grabe ang tagal. Tutusin yung 1 month na yun, dapat lang yun, 2 weeks maximum. Di ba dati sinisisi nila LTO pagdating sa mga ganyang bagay? Actually hindi pala LTO may problema, talagang mga dealers ang may problema. Ang ginagawa nila parang iniipon nila, yung binubulto nila so per batch in short. Kaya yung iba dyan, maswerte. Sabihin nila, ay 5 days nakuha ko na. Actually, swerte ka kasi nga, nung pagkabili mo ng motorsiklo mo, ibig sabihin, cut off na sila. Kumbaga, parehistro na sila. Kumbaga, kota na sila. Let's say, per batch, per 10 or per 20. So, nasabay ka lang. Kaya, nasabi mong mabilis. Pero kung tutuusin, binabatch talaga nila. Tsaka may problema talaga dyan, hindi yung LTO, yung dealer talaga. Kasi, di ba nakalagay, may penalty kuno. Hindi naman nape-penalty na yung multa yung dealer mismo Nape-penalty lang sila dun sa may sa rehistro. Pero sa mismong talagang yung parang batas na penalty, 20,000 mga ganyan, wala, hindi rin naman nasusunod. So sana maging aral to sa mga kapwa ko motorista, lalo na yung mga bibili ng bagong motorsiklo at saka yung may mga motorsiklo na rin. Ngayon kung may motorsiklo ka na, ilang buwan na, taon na, wala ka pa rin plaka, wala ka pa rin CR, regarding sa CR, puntahan mo yan sa kasa. Kung wala kang original ORCR, puntahan mo yan sa kasa. Kung wala ma-provide sa yung kasa, dadagdagan nila yung head office nila lagi. Ang gawin mo, puntahan mo yung head office nila. Pagka wala ma-provide, doon ka magwala. Kasi head office na nila yun Doon ka magwala. Or ganito, mag-report ka sa LTO, sa mismong head office ng LTO or yung mother file mo, doon ka mag-report. Kasi pwede ka nila tulungan na ba't hindi nire-release ng kasa yung ORCR mo, yung original. Hindi naman pwedeng i-hold nila yung original at Xerox copy lang bibigay sa'yo. Regarding sa plaka, gagawa ko ng separate na video dyan. Turo ko sa inyo paano mag-check ng plaka. Kasi halos lahat ng plaka ngayon, in fairness naman, medyo nag-improve si LTO dyan, nahabol nila yung backlog. So kung wala ka pang plaka at naghihintay ka sa iyong plaka na matagal na, mga year 2017, 2018, o 2016, ganyan. Check mo yung next video ko, gagawin ko ng video yan, content.
So makikita mo doon, tuturo ko sa iyo kung paano mag-check kung may plaka na ba talaga o wala pa. Kung talaga bang hinohold lang nung kasa yung plaka mo o hindi. Tuturuan kita kung paano mo yung ma-check at the same time kung paano mo makontak si LTO. So ngayon yun lang naman, na-share ko nga lang yung mga bagay na kailangan nyo malaman pagka bibili kayo ng bagong motorsiklo. So unang-una, paano mo ma-check ang isang kasa or dealer kung maganda ba to? Una, check mo yung FB page nila. Yung iba dyan madalas talaga naka-off yung reviews kasi nga puro mura inaabot nila. +1 agad pagka yung page na bibilan mo or yung kasa dealer na bibilan mo is naka-open yung reviews. Pag check mo sa reviews nila, may mga comment talaga yung mga bumiling customer, which is good feedback, so maganda yon. Then pangalawa, bago ka bumili, linawin mo kung meron na ba yung PNP HPG clearance at saka CSR o Certificate of Stock Reported. Kasi nga, kung wala yung mga, hindi mo yung marirehistro, which is dapat meron na talaga yon. So linawin mo lang din, mamaya dahilan nila sa iyon. Kasi yun yung madalas silang dinadahilan sa mga walang idea. So unahan mo na. Then pangalawa, usually sa LTO, meron kang makikita doon nakapaskil. Yung kagaya ng pinakita ko sa inyong memo kanina, makikita ka sa mga dealers nga, meron mga nakapaskil dyan na guidelines nga kung paano yung pagbili, ano yung timeline, kailan i-rehistro, kailan ibibigay ni kasa yung ORCR mo, nandun yan. So ang gawin mo, pag nandun ka sa dealer, picturean mo yun, picturean mo. Then, yun ang i-rebat mo sa kanila. Oh, ba't di nyo sinusunod to? Sabi mo, susubong ko kayo sa DTI at sa LTO. Ganun yung matakutin mo lang. Pero bago ka naman mag-inaso, make sure bago ka mag-follow up is at least 1 week. 1 week na dapat na-submit nila yung documents na kailangan nga para ma-register ni LTO. Humingi ka ng proof na talaga na-submit nila, like yung transmittal na sinasabi ko or any screenshot na talagang na-submit naman nila. Then, pag na-submit na nila, another maximum 1 week na rin para kahit mag-inaso ka na, sigurado talagang kung nandun na. Another 1 week ulit, yan na, kulitin mo na. Dikdikin mo na sila sa original copy ng ORCR. So, hindi pwedeng wala ka pang copy ng ORCR within 7 days na period na yun, sobra na yun. Then, pag wala silang mabigay, dadahilan kasi yan unang-una sa'yo, head office, wala pa daw. Dadalhin nila sa'yo, wala pang binibigay head office, wala pang binibigay sa LTO. Then, that's the time na mag-check ka na sa LTO, yun nga, pa-verify mo kung lumabas na ba yung ORCR mo, pati plaka mo. Doon ka na magtanong. Then pag nag-confirm si LTO na yun nga, meron na nga, nandun na kay dealer, yun. Diyan ka namang ulit kay dealer, punta mo sa head office nila. Pero kung di ka rin pinansin, na nagpunta ka sa head office, ibang usapan na yan. Mag-report ka sa, sa LTO na yan, or sa DTI. Sila nang tutulong sa'yo dyan. So, yun lang naman mga bird brain. Sana hindi nyo maranasan yung naranasan kapag bumili ng bagong motorsiklo. Although, yung 1 month na to, mabilis pa to kumpara sa mga nakikita ko dyan sa FB groups. Which is yung iba, kalahating taon, 1 taon, wala pang mga ORCR. Yung plaka, ibang usapan yan mga idol. Kasi yung plaka, medyo nag-improve ng plaka ngayon. So, doon tayo sa pagbili ng mga brand yung motorsiklo. So, yun lang naman. Para mapabilis nga, ganun yung gawin nyo yung mga tinuro ko sa inyo. So, hanggang dito lang tayo mga bird brain. Maraming salamat sa panonood at lagi niyong tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang. Dahil ikaw ay isang bird brain.